Magdiwang na po tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pang-32 linggo na tayo ng ordinaryong panahon. 32nd Sunday in Ordinary Time. Mga kapatid, tumitingin ng Diyos sa taong taus-pusong naghahandog ng kanyang sarili, tulad ng 2 balo sa ating mga pagbasa na nagbigay ng lahat ng mayroon sila sa kabila ng kanilang matinding karukaan. Tunay nga po, wala sa hirap o yaman ang pagbibigay, kundi ito'y nasa puso. Tulad ni Kristo, maging mapagbigay nawa tayo ng taus-puso, walang hinihintay na anumang kapalit. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, halina po, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at umahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Propeta Elias ay pumunta sa Sarepta at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, "Maaari po bang makiinom?" Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig. Nang pahabol niyang sinabi, "Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain." Sumagot ang babae, "Alam po ng Panginoon ng iyong Diyos na wala kaming tinapay. Mayroon po kaming kaunting harina at kapatak ng langis. Namumulot nga ako ng maigatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay." Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala. Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako na isang munting tinapay, at pagkatapos, magluto ka na para sa iyo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan, at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan, hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw. Nang ulay marating, papatakin ng may kapal." Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain. Si Elias at silang mag-ina, at hindi nga naubos ang harina sa lalagyan, at hindi natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko'y purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maasahay lagi, Panginoon, panig sa naapi, ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangangagutom. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhan, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat
sa mga Hebreo. Pumasok si Kristo, hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit. At ngayoy, nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon. May dalang dugo ng mga hayop. Ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili. At siya'y sapat na. Kundi gayon, kailangan sanang siya'y paulit-ulit na mamatay mula pa nang matatag ang sanlibutan. Subalit, minsan lamang siya napakita. Ngayong magtatapos na ang mga panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inihandog. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman, si Kristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad ng may mahabang kasuutan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba, lalo pat bibigat ang parusa sa kanila. Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng 1 pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi,
Sinasabi ko sa inyo, ang dukang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Mga kapatid, ako po si Father Vladimir Echalas ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Ang pagninilayan po natin ngayon ay tungkol sa pagbibigay. Paano ba ang dapat na pagbigay? Siguro maganda po na simulan natin ang ating pagninilay sa pagbibigay sa bawat isa. Batiin nga po natin yung mga katabi natin na sabihin natin na ako'y natutuwa, andito ka. Sige nga po, please. We are glad you are here. Pati na po sa mga nanonood sa atin sa via online streaming ng misang ito. Tutuwa tayo sapagkat andito tayo sa pambansang dambana ng Poong Nazareno. Alam niyo po ba mga kapatid na ang natura ng Diyos ay ang pagbibigay? Sapagkat ang Diyos kung magbigay ay sapat at umaapaw. Amen? Kaya naman pala ang ganda-ganda ng buhay natin, kahit na meron tayong mga problema, may mga dinaraanan tayong mga unos sa buhay, katulad ng nakaraang bagyo, at ito may bagyo na naman. Pero napakaganda ng buhay, di po ba? Sa ating mga pagbasa, binigyan tayo ng dalawang modelo ng pagbibigay. At ito ay ang dalawang balo. Sa unang pagbasa, may isang balo sa Serapta noong kapanahunan ni Elias. Noon ay may taggutom at drought, hindi umuulan, at marami nang nangamatay. Tagtuyot. At si Elias ay napapunta sa isang bahay ng isang balo at sabi niya, pwede ba akong humingi ng tubig? Alam niyo naman, noon ay tagtuyot at walang tubig. Kaya siguro, kung tayo noon, sasabihin natin, hindi ka pa sensitive. Wala nga kaming tubig, tapos hingin po ako ng tubig. At hindi lang yun. Ang sabi niya pa, pwede ba pakidagdag mo na rin ng pagkain? Siguro kung tayo nandoon, sasabihin natin, ano ka ba naman kuya? Kita mo naman na tagtuyo at walang pagkain, tapos hihingan mo pa kami ng pagkain? Pero ano ang sabi ng balo? Wala akong pagkain ngayon at nag-iipon ako ng mga kahoy dahil gagawa ako ng tinapay para sa akin at sa aking anak. Kakain kami at pagkatapos noon kami ay mamamatay na. Subalit sabi ni Elias, basta bigyan mo ako ng tubig at tinapay. O, di ba? At binigyan naman siya ng balo, ng tinapay, at ng tubig. At ito ang sinabi ng propeta, hindi mawawalan ng harina at langis ang iyong sisidlan. Totoo nga, hindi nawalan ng langis at harina ang babaeng balo. Sa ating ebanghelyo naman ay napansin ni Jesus sa harapan ng templo na maraming mga mayayaman na nagbibigay doon sa treasury. At napansin niya na isang balong babae ang naghulog ng 2 kusing. Sabi ni Jesus, nakita niyo yung mga naguhulog, nagbigay sila ng mga sobra sa kanila.
Pero itong balong babae, ibinigay niya kung ano ang lahat ng nasa kanya. Mga kapatid, ano ba ang kinakatakutan natin na sa pagbibigay? Una, natatakot po tayo na mabawasan o mawalan, di po ba? Sapagkat ang iniisip natin ay survival. Me first. Ako muna bago ang iba. Di po ba? Kasi mahalaga na mag-survive muna tayo. Kaya itong kailangan na to, imbis na ibigay ko sa iba, akin na muna. Sa pamilya ko na muna. Pangalawa, natatakot din tayo magbigay o nagbibigay tayo, hindi yung kinakailangan natin, kundi yung sobra. Yung sobra na sa atin, yung ayaw na natin, yung parang itatapon na natin. Di po ba? Di ba ngayon, dahil sa bagyong humingi ng, kasi taga Bicol po ako, taga Legazpi. So humingi kami ng tulong para sa mga Bicolano ng mga relief. Di ba? Yung iba, okay naman yung pagbigay, pero maraming mga nagbigay na mga damit na ayaw na. O yung may punit, o yung sobra. Pero yung magaganda, at yung mga gustong-gusto natin, hindi natin yan ibibigay. Di po ba? Okay. At pangatlo, minsan nagbibigay tayo dahil meron tayong inaasahang balik sa sarili. Napansin ko ito sa ilang mga politiko na may nagbigay ng mga maliliit na sako ng bigas, pero yung sako may pangalan o mukha ng politiko. Di ba? Sapagkat yung binibigay ay isang araw ay ibibigay ng mga tao na boto para sa mga politiko. Kaya mga kapatid, sa araw na to ay inaanalyahan tayo ng Panginoon. Sa totoo lang mga kapatid, ang totoong modelo ng pagbibigay ay hindi yung 2 balo sa lumang tipan at sa bagong tipan. Sapagkat ang tunay na modelo ng pagbibigay ay walang iba kundi si Kristo. At yan ay makikita natin sa buong buhay niya, lalong-lalo na kung tumingin tayo sa krus. Sa krus makikita natin ang pagbibigay ni Jesus ng lahat sa Kanya. Walang itinira. At yun ay dahil sa pagmamahal niya sa sangkatauhan at sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, hindi naman po kinakailangan na meron tayo at nasa kapangyarihan para tayo magbigay, sapagkat kahit na ang pinakamahirap sa atin ay kayang magbigay. In fact, itong ang 2 balong ito ang naging modelo natin sa pagbibigay. Sa kanilang karukaan, meron pa rin silang ibinigay. Kaya sa misang ito, hilingin natin na matutunan natin ang katotohanan na lahat tayo ay mga pulubi sa harapan ng Panginoon. Kahit na kayo ay may mga yaman na tinatago, kahit na may pera, ang iba sa inyo may kapangyarihan, lahat tayo sa harapan ng Diyos ay pulubi. At sa pagkapulubi nating ito, ay mayroon tayong kapangyarihan na tumulong sa kapwa natin pulubi. Ang pagbibigay po, mga kapatid, ay hindi po sa susunod na bagyo, hindi sa Christmas,
kundi ngayon na. At ito pa, di ba tayo tinuruan ng mga magulang natin na sa pagbibigay ng collection sa misa, imbis yung magulang natin ang magbibigay, diba? Binibigay sa atin ng mga bata pa tayo. Anong binibigay ng ating mga magulang? Barya. Ito, barya. Kaya tayo natutuwa naman, mga bata, nagbibigay ng barya. Ang mahirap po dito, tumanda na tayo, ang binibigay din natin ay barya pa rin. Kung ano ang natutunan natin sa mga magulang, yun din ang tinuturo natin sa mga bata at sa ating mga sarili. Kaya pag koleksyon, nakapamo sa bulsa, may 5 pesos, saka 10 o 20, titingnan mo yung tatlo, ay, ito na lang na 5 ang ibigay ko. O kuha ka sa wallet, nakita ka, may 50 saka 100, ito na lang na 50. Kasi may marami naman magbibigay. Hindi po ganun ang pagbibigay. Ang pagbibigay ay yung nasasaktan, yung pagbibigay ay nakakadama tayo ng ligaya sapagkat tayo'y naging larawan ng Diyos na patuloy na nagbibigay. Mabuhay po kayo. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hangad ng Diyos tulad niya na tayo'y magbahagi ng bukal sa ating mga puso. Dumulog tayo sa Ama na nang tayo'y mabiyayaan ng pusong katulad ng sa Kanya. Buong tiwala tayong manalangin, Panginoon, mapagpala, dinggin mo kami. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga pastol ng simbahan, patuloy nawa silang maging bukas sa kanilang taus-pusong paglilingkod upang lubos silang makapagbigay ng kanilang sarili sa Diyos at kapwa. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno sa pamahalaan, maghangad, mag-isip, at kumilos nawa sila ayon sa utos ng Diyos upang maging ganap ang kanilang pagbibigay sa kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga social workers at overseas Filipino workers, matamo nawa nila ang biyayang mula sa mabuti at mapagpalang Diyos. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, makatagpo nawa nila ang pagmamahal ni Jesus sa pamamagitan ng mga taong laging dumamay. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin.
Panalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Lahat ng ito, Ama, hinihiling po namin sa inyo sa pangalan ni Jesus na poong Nazarenong aming Panginoon. Amen. Mag-aalay na po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kaalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, kaalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumika sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaaalay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, ng kalugod-lugod sa inyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sa bawat isa sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Batiin po natin ang ating mga katabi, kapayapaan po sa bawat isa atin. Peace be with you po. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. ito si Jesus, ang modelo ng pagbibigay sa pagbibigay niya ng kanyang sarili sa Eucharistia. Siya ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at inululuhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa aming palagian sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ngayon po, pagdadasal na tayo para sa ating mga banal na yumao. Panginoon naming Diyos, aming Ama, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyong galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito
sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng ilaw na walang hanggan. Mapanatag naman sila sa kapayapaan. Amen. Ngayon po, babasbasan natin ang mga imahe na iyong mga daladala. Pakitaas po ng mga imahen at nais ninyong mga mabasbasan. Mahal na poong Nazareno, basbasan niyo po ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay aming iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, bago po ang final blessing, nais kong mag-pray over sa mga may sakit sa inyo, lalo na sa mga may sakit na nandito, pati na sa mga nanonood sa atin via online. Ipikit nyo ang inyong mga mata, ilagay ang inyong kanang kamay po sa bahagi ng inyong katawan na nangangailangan ng paghilom at paggaling habang ako ay magdadasal para sa inyo. Mapagmahal naming Ama, tinipon mo po kami bilang iyong pamilya, mga anak, dito sa pambansang dambana ng Poong Nazareno. Hinihiling po namin sa inyo ang presensya ng banal na Espiritu upang hilumin at pagalingin ang mga sakit at karamdaman ng aming mga kapatid. At sa tulong at panalangin ng ating mahal na ina ni Birhen Maria, pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo sa pagbibigay ng ating sarili sa iba. Salamat sa Diyos. Mabuhay po kayo.